May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Another beautiful reminder and encouragement from God's Word for today. So, ayan, sobrang timely na naman po ng devotion po natin sa ngayong araw na to. And una po sa lahat ay good afternoon po sa inyong mga nakafollow at mga nakakapanood nitong short devotion na to. Salamat po sa time ninyo to view this, to read this devotion. And I praise God na binibigyan niya tayo ng privilege to really study His Word and to share it also sa mga taong kailangan makapakinig. So, humingi po ako ng sorry sa background kasi yung brother ko is kasalukuyan pong nagtatantrums. Everyday ganyan po siya. So, ayan, pagpasensyahan nyo na po. Alam niyo naman po may brother akong autistic na ganyan yung kanyang routine. Lagi po siyang nangungulit, nagsisisigaw. Ayan. So kami, kailangang masanay na lang kami kahit na minsan talaga nakaka-stress. So yan nga. Parang yan yung application ng message for me. Kasi everyday talaga I'm praying to the Lord. I'm asking for strength, for endurance, for encouragement, for peace of mind, for talagang patatagin niya yung aming faith because of our situation. Of course po, all of us, we face different kinds of trials sa araw-araw. We all have our bad days, may mga challenges tayo, kanya-kanya tayong problema. Wala naman pong taong exempted sa problema, especially now that we are facing a global crisis. Dito po sa Pinas, ang hirap-hirap ng buhay, and in other countries also na affected ng war sa Middle East. Dami pong mga ngayon sa atin, mga pinagdadaanan tayong challenges sa ating bansa. So we just have to really focus sa ating Panginoon na parang ito rin yung ginagawa ng Lord na way for us to really come to Him. Kasi wala naman po tayong ibang tatakbuhan at hinga ng tulong at pagkakatiwalaan ng ating buhay, kundi ang Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat kung ano makabuti sa atin. So sinasabi po dito ni Apostle Paul na ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng katatagan, pagtitiis, pagtsatsaga at kalakasan ng loob, ay siya rin Diyos na nagbibigay sa atin ng same attitude of mind toward each other. Ibig sabihin nito na when we follow Jesus, of course, it's true that it's all by faith talaga na ang faith lang ang makakapag-save sa atin through faith alone, by grace alone, di ba? Pero when we accept Jesus as Lord and Savior, kailangan makita sa atin yung mark or evidence that Christ is really in our hearts, or sinasabuhay natin yung pagiging Kristiyano natin. Ayan, so grabe yung battle, spiritual battle. Nag-share po ako ng devotion, tapos ang kapatid ko nagwawala. So yes, this is our situation po araw-araw, and ibang mga kakilala namin, mga loved ones and friends, they never know that akala nila, porque nag-share ako lagi ng ganito, wala akong problema. Pero sa totoo lang, kotang-kota po ako sa problema. Talagang it's all by grace po. Ay, nako yung brother ko. Mura pa. Siya, special child siya. Talagang iyan yung kanyang routine everyday. Wala naman nang poprovoke sa kanya. He's the only one na nagkukusang, may mga nagtitrigger sa kanya na hindi rin namin ma-determine. Kasi tahimik lang siya eh. Bigla na lang siyang siguro, parang sensory issues din siguro. Baka nainitan siya, ganun. So balik po tayo dun sa sa message. So, ang pinaka bottom line po nito is we should live like Jesus. Ang goal po natin is to have the same attitude or ma-achieve natin yung pagiging katulad ni Lord. Hindi naman exactly tayo maging katulad ni Lord kasi we are far from being perfect. Unlike si God, si Jesus ay perfect, 'di ba? So, wala tayo sa katiting ng perfection ni Christ. Pero it means na when we come to know the Lord,
we are still sinners, but we will sin less and less and less. Unti-unting mababago ka, gradual, hindi overnight, hindi instant, pero magkakaroon ng mga changes, transformation sa behavior, sa speech, sa actions, sa thoughts, and sa heart mo. 'Di ba? Unti-unti yung heart mo mababago. Doon makikita 'yun eh. Kung paano mo tingnan yung kapwa mo, kung paano mo pahalagahan o mahalin yung kapwa mo, how you view and handle situations in life, how you fix problems, how you overcome, yan, makikita po doon lahat kung talagang tayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Kasi kailangan may transformation. For me, mahirap pong i-apply to. Kasi to be honest po, matagal na kaming Kristiyano. Ako, for almost siguro 15 years na akong Christian, praise God, by the grace of God. Pero dun sa mga taon na lumalakad ako sa Panginoon, maraming battles maraming beses din ako nadapa, 'di ba? Bumagsak din ako sa kasalanan, 'di ba? Pero grateful ako sa Panginoon na ni-redeem niya ako, ni-restore niya ako, napatawad niya ako, at tinulungan pa rin niya ako makabalik sa kanya, inayos niya yung buhay ko, binless pa rin niya ako and my family as well. Hindi lang naman ako ang nakinabang, kundi yung mga mahal ko sa buhay, ang aking family. And right now, I may not have the best life, but I'm grateful na ang pinaka-best part ng buhay ko is kasama ko si Lord, na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwanan. So, yun yung bagay na pinagpapasalamat ko. I'm far from being perfect kasi may mga times na ang struggle ko pa rin kasi now is hindi ko maiwasan yung maging anxious minsan, yung aking emotions that take the best of me. Minsan, pag umatake yung pagka-emotional ko, nawawala ako sa alignment. Kasi, syempre, I'm suffering from anxiety also, nagkaroon din ako ng ayoko laging i-justify or laging dinedeclare na kasi may anxiety ako. We have to rebuke that kasi kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun ang ating parang conviction, di ba? Or yun yung mangyayari. So kung sasabihin mo may depression ka, mangyayari nga. Although meron, you have to declare na I'm healed, I'm okay, I'm good, diba? By God's grace, ganyan. So, siguro nga, may mga finifix pa talaga sa sarili. Hindi naman nga kasi instant yan. Minsan, it takes several years bago ka mabago. Kaya nga, everyday, we just have to yield and surrender our life, whole life, all areas, all aspects of our lives to the Lord. Kasi hindi naman tayo mababago ng Panginoon kung hindi tayo magpapakumbaba at meron tayong mga hino-hold back pa. Kalimbawa, paano niya ibibigay yung kalooban niya for us kung ayaw nating isuko yung buhay natin sa Kanya? Or meron tayong pride pa that we still don't accept or hindi natin ma-admit that we fall short or we are all sinners or we need Him. Kailangan natin i-accept, kailangan natin i-confess sa Kanya na kailangan natin siya. Na we need His strength, we need His grace para mabago tayo. So yun, for us to have the same attitude and mind toward each other, yan. And also, we are being identified as followers, genuine followers of Christ when we learn to love like Jesus. Paano natin Diyan ako struggling din kasi naman, kapatid akong special. Parang ito yung application talaga, daily, na nafe-fail ko rin minsan magawa. Kasi minsan nag-i-snap ako, na most of the time, pikong-pikong talaga ako sa brother ko. To be honest, minsan nakukutusan ko siya. Yung isipin yung init-init ng panahon, to sigaw ng sigaw, wala ka pang pahinga, pagod ka sa mga work mo, sa gawaing bahay, ganyan. Sobrang nakaka-stress talaga, guys. Hindi po biro ang mag-alaro ng special na kamag-anak or lalo ko kapatid ko, ganyan. At may asawa na ako, makakasama kami sa bahay, hindi pa kasi kami nakakabukod. So ayun nga. Yun. Pero ito yung message ng Lord for me. Kaya I need to apply this. Yan. So sana po naka-bless din po ito sa inyo. And I pray that all of us will stand firm in our faith in God and we will really surrender our lives to Jesus and trust Him fully sa lahat ng bagay. Especially right now, all we need is Jesus. Thank you po. Bye-bye. God bless.